Okay, so lesson 9, soul making, art fusion, and transcreation. Okay, so yun na nga, no? Soul making in the language that refers to all activities concerning individual expression through the arts is the deeper process known as soul making. The soul here refers to the individual psyche. Sabi nga natin, yung psyche na binabanggit dito is our mind, soul, or personality. Pero most commonly, ginagamit yung word na psyche, okay, sa mind. Parang ganon, you know? So, kaya nga, pagka sinabing psychology, psyche, uh, psyche tapos logos, study of the mind, or the soul, parang ganon, pagkausaping psychology. Now, it is further believed that it is essential for human beings to disintegrate and fall apart, and in the process, experience a sense of loss of purpose and meaning of their existence. Para bang pinatutungkulan dito kung i-connecta natin sa real life situation. Sa ating life, yung bang need talaga natin na minsan na bumagsak. In a way na minsan makaranas ng something na kumbaga magdudulot sa atin ng realization. Parang ganon. In order for us na para mag-grow, parang ganon kasi ang idea dito na sinasabi. It is further believed that it is essential for human beings to disintegrate, ibig sabihin break down, and fall apart, and in the process, experience a sense of loss of purpose and meaning of their existence. So ngayon, tuloy tayo. These creative activities can be best described as the death and rebirth of the soul, or what James Hillman calls soul making. Thus, to emphasize this connection between the soul and the arts, it was stated that the soul finds its form in arts. So, ganito kasi yan. Kung i-relate natin dun sa ating unang discussion, sa introduction to art appreciation, pinapakita doon na, yun nga, through arts, na-express natin yung ating sarili. So ngayon, paano natin may kukonekta yung sinabi dito na the soul finds its form in art? Ayun na nga, given na nga siya. So, ma-express natin ang ating sarili through different forms of art. Yung iba sa inyo, mahilig sa music. Yung iba, mahilig sa pagsusulat. Yung iba, mahilig sa pagdodrawing. Actually, ganito, no? Kung mas maganda pa yung illustration natin. Halimbawa, sa ano kasi, let's say, sa usaping psychology, okay? Since psychology graduate ako, no? Sa usaping psychology, meron ako nabasa na, na parang story. So, kumbaga, yung tao na something or someone na mentally ill, ngayon, pinag-drawing siya. Pinag-drawing siya kung ano yung kanyang nararamdaman, kung ano yung kanyang feelings, something like that. And then, yung na-drawing niya sa kaharap ng psychologist, so ay napakalinaw, napagpapakita na parang gulong-gulo yung kanyang isip. Kumbaga, vividly niya na naiguhit. Okay, yung parang idea na para bang tao siya, syempre tao, yung pagkakadrawing, na gulong-gulo yung isip. So in that way, ma-express mo yung sarili mo through that. Parang ganun kasi. Kaya may ginagawa or mayroong sabihin na natin tinatawag na art therapy. Sa pamamagitan ng pagsusulat nga, pagdodrawing, kung ano man, music. So, in that way, parang nalelesen yung ating stress, nalelesen yung parang something na tension inside of us. Once we express kung ano yung ating saloobin sa pamamagitan ng art. So, dyan na ngayon papasok yung tinatawag natin na soul making. Yan, medyo in-illustrate lang natin ng maliwanag, para maganda yung paliwanag. So, okay na tayo dyan, soul making sa panguna natin. So, ngayon, di ko lang alam kung meron pang ibang nakalagay sa ating handouts, pero I think let's proceed to the next. We have here art fusion. So, from the word itself, fusion. So, kumbaga, nag-combine, So, ganun, fusion nga eh. Anyway, din na natin yung kailangan palawigin. So, art fusion
is a product of industry and commercialism. It occurs when an artist of any form collaborate with a brand, company, a product, service, fashion, charity to create a product that will benefit the artist, the company, and society as a whole. So dito sa last part, nakalagay ganito to create a product that will benefit the artist, the company, and society as a whole. Okay, kahit naman sa ibang bagay, kapag may ginagawa tayo, hindi lang naman tayo makaka-benefit dyan maging ibang tao. So, halimbawa, kahit sa pagtatrabaho, di ba? Halimbawa, sa inyo, yung relation ko sa inyo bilang taga pagturo. So, kumbaga, makaka-benefits kayo in a way na dagdag knowledge, di ba? Mga ganon. So, parang ganon. Tapos, syempre, personal, meron din akong nabe-benefits, mga ganon. Parang nakikita natin yan, sa iba-ibang mga connection pa, sa ibang mga bagay. So, gano'n naman talaga. Ngayon, hindi naman yun ang focus ko. Medyo siningit ko lang yan. So, dito sa art fusion na ating binabanggit, halimbawa, ito bag. Ano ba ang tawag sa bag na ito? Wala kasi akong alam sa mga katawagan sa mga bag-bag na yan. Okay, kung anong tawag dito sa bag na ito. Okay, so anyway, so dito nakikita natin na yung bag merong design, okay, na Van Gogh. Kumbaga yung parang pinta na syempre kilala si Van Gogh sa kanyang artwork, And then meron nakalagay na pangalan niya, Syempre may nag-imprint. Hindi naman literal na si Van Gogh yung nagpinta diyan sa bag na yan. Kumbaga in-imprint lang, something like that, Or merong artist na ginaya yung kanyang artwork na ganun talaga exactly. So in that way, papasok yung idea ng art fusion. Kasi nga, pinag-uusapan dito yung commercialism and industry. Okay? So, i-commercialize in a way na sikat ito. Ngayon, since ito yung tatak ng sikat na tao, nakatatak doon sa, let's say, accessories or gamit mo, so, mas tatangkilikin mo yon. So, art fusion. Kaya nga, ang ginagawa ng iba mga company, nag-collaborate sila sa mga artist. O mga ganun, mga graphic designer, mga kung ano. Halimbawa, nagpapagawa sila ng kung ano mang tatak or what sa damit or kung ano man. Basta kung maging sa kanilang company na parang branding or what, So, yun talaga, So, dyan pumapasok sa art fusion. So, speaking of popularity at saka artwork, ito based sa research. And dati kasi sa board exam namin, may lumabas na parang ganito yung idea at tanong, na noon ko lang na-realize na ganun pala. So, ganito pala, halimbawa, kapag kumbaga, literal na ganito. Halimbawa, sikat na tao. So, yung sikat na tao, kahit ano man yung i-promote niya, diba, celebrity or artista, kung idol mo siya or talagang hinangaan mo, kahit anong i-promote niya, okay, kalimitan, is tatangkilikin mo talaga. Parang ganon, based yun sa research siya. So, dati, noon ko lang yung na-realize na, ganun pala yun. Okay, so, kaya, kung may re-relate nyo kahit sa mga usapin mga politika, di ba? Dahil, kilala lang, sikat lang. Bakit sila ay parang tinatangkilik? Kasi nga, doon sa pangalan na yon, doon sa pagkilanlan sa kanila, regardless sa kung ano yung ginagawa nila, di ba? So, doon na parang nabubulag yung tao. Anyway, pero hindi tayo masyado magpakalalim sa ganong usap, Okay. My point lang kasi is, yung bang, yun nga, connection yung branding, doon sa product na, alam ba, pinopromote nung popular na tao, okay? So, mas tatangkilikin siya ng mga nakakakilala doon sa tao yun. Alright? So, that's the thing, Medyo siningitan lang natin ang napapanahong idea, Napapanahong nangyayari naman talaga, okay? Sa mga ganong usap. Okay? Kung sino yung popular, kung sino yung sikat, tinatangkilik sila, okay? Regardless kung ano yung kanilang nagawa, Pero sa usaping product na lang, let's say, hindi naman politika, Let's say, yun nga, Piolo Pascual. Meron siyang mga product na pinopromote or something, di ba? So, syempre, yung mga fans niya ay tatangkilikin yung product na yon, kung ano man yon. At saka yung mga iba pang mga artista or kung sino man, di ba? So, ayun lang.
Akin lang medyo siningit yung ganong idea. Alright? Sa Art Fusion. Okay. I think let's proceed to the next. Medyo magalang yata yung aking pagsasalita para baka kasi mataas tayo kaagad eh. Mahabang oras natin hanggang 2 hours. Anyway, moving on. So, dito naman tayo sa transcreation. From the word itself, ibig sabihin parang inilipat. Okay, di ba? Pagka sinasabing trans, lumipat. Okay? Tapos creation, binuo. Okay? Transcreation. Transcreation is a type of translation that also includes creation or recreation. Okay? So, a type of translation. Tinranslate daw. Okay, kumbaga, hindi naman siya kinonvert eh, pero transparent mas appropriate talaga, no? Okay, na word sa translation. That also includes creation or recreation. It means going a step further than simply adapting the text. It is a term used in advertising and marketing and refers to the process of adapting a message from one language to another while maintaining its intent, tone, and context. Para ba ang pinapalagay sa transcreation, ma-maintain, ma-preserve, yung, kasi parang content parang ganon. Okay? Ma-adapt dun sa kung ano yung ginagalawang kultura. Okay. Content that is transcreated is created for a particular culture using the vernacular of that culture. Meaning to say, kung ano yung karaniwan na ginagamit na lengguwahe. So, yun ang susundan. Parang ganun, vernacular of that culture. Open in a certain local. Transcreation is more of content development process than a translation process. Okay. So, bibigyan natin ng medyo malupit nga na illustration. Itong transcreation na ating sinasabi. Kumbaga napapanahon, na illustration. So, in arts, transcreation may take the form of recreating an art form into another art form with the intent of changing the medium and nothing else. Example would be changing the music to text, text to dance, dance to visual art, text to theater, and text to cinema. Di ba may mga point or may mga times na halimbawa yung kanta isinasayaw. Parang ganon. Di ba may kantang anyway, hindi ko na pala kantahin. Basta parang idea yung awitin mo at isasayaw ko. Parang ganun, di ba? Okay, that's the thing, pagka sinabing transcreation. Ngayon, ganito. Bigyan natin ng example na napapanahon, no? Let's say, for example, yung mga kumakandidato, di ba may mga jingle ba ang tawag doon? Yung mga maingay tuwing umaga, tanghali, okay, ng mga sasakyan na pinopromote yung kandidato, di ba? Mga ganon. Actually, pero joke lang ta. Actually, yun yung ginagawa kong alarm clock. Hindi na ako nag-alarm clock. Yun na kasi tuwing umaga, doon na ako nagigising sa mga ang mga, kumbaga paingay ng mga kandidato na pinopromote, something like that. Pero joke lang. Anyway, my point is, paano natin may kukonekta yung transcreation doon sa ganong usap? Okay, doon sa mga jingle na ganon. Ganito kasi yan. Yung mga ginagamit nilang mga kanta is actually related sa mga something popular na music in the past. Let's say for example, ano ba yung mga napapakinig ko mga jingle? Jingle ba ang tawag? Hindi ko lang sure kung jingle nga yung tawag doon. Basta yung mga music or sound na mga sa kandidato, parang ganon. Okay. So, mga YMCA, mga ganon, di ba? Ginagaya yung mga music sound ng mga nagdaan na popular at saka yung apati-pati. Ano ba yan? Apati-pati. Ano yung mga ganon, parang nilalapatan yung tono, himig, okay, ng ganong music, doon sa pagpapromote ng kandidato. Marami kayong napapakinig na ganon eh. So in that way, pwede natin may pasok sa idea ng transcreation. Okay? Kasi nakalagay dito, example would be changing the music to text. Text to dance. Kumbaga, nirelate natin para mas maganda. So, that's the thing, kapag ka sinabi natin
transcreation. Pwede yon actually. Yan naman iniisip lang natin on the spot na illustration para mas maganda na papanahon, syempre. Okay? So, yun. Kaya kung pansin ninyo, no, yung mga jingle talaga is kinukuha dun sa mga popular na music. Kasi yun ang mas nakakahatak. Okay? Kung ano yung mas kilala ng mga tao na, kumbaga, kung ano yung trend, kung ano yung trending, doon mas nakikilala. Okay? Okay, nare-recognize na, ganun pala yung kantang yon. Okay? Nare-recognize ko yung ganung kanta. So, anyway, so, something like that, ano? So, transcreation. So, anyway, next, dito, a great example is the transcreation of Spider-Man in India. So, meron na tayong Spider-Man sa New York, si Peter Parker. Okay? In this case naman, is transformed into the dhoti-wearing Pabitir. Dhoti-wearing. So, si Pabitir Prabhakar, yung nagsuot. Tapos yung kasuotan na tawag sa kanya is dhoti. Ano kasi ano ngayon sa India, yun ang tawag na kasuotan nila, dhoti. Yung parang, hindi naman siya bahag, pero medyo kamukha. Basta, mahaba yung kasuotan, di ba? So, ngayon, ang tawag dito, may tawag doon yung bang parang um, pinasok yung kultura na ganon, okay, doon sa India. Okay, ito, dhoti wearing. Kaya ang itsura ng Spider-Man sa kanila ay ganito, para, yun nga, dhoti. Dhoti kong tawagin, ano? Okay. So, anyway, who fight evil monster in emblematic places like the Taj Mahal. The setting and the names of the main characters, with the exception of Dr. Octopus, have been changed so that the target audience identifies with them more readily. So, gano'n naman talaga. So, halimbawa, katulad na rin, may mga gana rin nga parang transcreation. Kailangan maka-adapt ka doon sa kultura na ginagalawan mo. Okay? Para makarelate sila. Parang ganun. Diba? Sa India. Ano? Mga ganun. So, dito, kung ating babasahin sa susunod, or sa susunod na slide, transcreation is not limited to the way concepts are expressed or how foreign names are made more appetizing and easier to pronounce. Visual elements such as colors, shape, and sizes are also necessary to be modified to cultural preference. So, given na yan, tinitingnan din natin yung mga kulay, shape, and sizes. Ano? So, kung aking babalikan lang, alam nyo kasi sa transcreation, mahalaga talaga yung kultura na ginagalawan mo. Ibig sabihin, kailangan mo mag-adapt dun sa environment. Halimbawa, dun nga sa Spider-Man, So, alam nga naman na literal or hindi nababago yung kasuotan na Spider-Man sa New York, Spider-Man din sa India. Hindi pwede yung ganon. Kailangan nga, katulad noon, is nabago yung kasuotan pa ibaba, parang ganon. Okay, para makarelate yung mga tao doon. Okay, something like that. So, kung i-relate ko sa totoong buhay, okay, sa usaping mga ganun, di ba? Yung bang kailangan mong mag-adapt sa environment mo para mag-survive ka or something? Parang ganun ang idea, no? Kahit kayo mga student, Okay, kung ano man ang inyong kaharaping environment or kung ano man, kung saan man, my point is, kailangan talaga yan. Yung parang, kailangan mo mag-adapt. Okay, sa environment na ginagalawan mo para magtagal ka, para mag-survive ka. Diba? So, mahalaga talaga yan. Anyway, ba't ba tayo napapuntang doon? Medyo kinonekta ko lang sa real life situation. So now, dito, nakalagay, in Europe, the background of the McDonald's logo is green rather than red, which elicit the idea of healthier and more natural product. Medyo natatawa ako dito kasi ang McDonald, okay, sa Europe, ay green yung background. Ay sa pangkaraniwan, kulay red. Di ba yung background sa McDonald na symbol ay kulay red, Pero dito sa Europe pala, green. Bakit kaya green? Kasi nga, para daw mukhang healthier. Mukha daw healthier, pero ganun pa rin naman. Merong burger na hindi naman healthy, Okay? Tapos yung
Yung price, ganun pa rin naman, di ba? So, nilalagyan ng parang artificial food something, ano, kung ano mang katawagan doon, ano, para pampasarap, ano. May mga ganun kasi sa mga product, mga pagkain. Nilalagyan ng mga kung anong ingredients, pampasarap, pero makakasama sa kalusugan. May mga ganun, madaming product na ganun, ano. Oo. Anyway, so the point here sa transcreation is that yun nga binabago yung mga color, shape, yung symbol, yung itsura. Katulad nito, McDonald, ginawang green para magmukhang healthy, pero hindi pa naman din yung healthy. McDonald pa rin yan. May burger, may mga patty, mga ganyan, di ba? Hindi naman healthy yan. So, ayan. Pero yun talaga. Anyway, moving on. So, dito naman tayo next. Nakalagay yan, no? Qatar-based news agency Al Jazeera, which is known as AJ Plus in Western society. The two logos show a world of difference. Ibig sabihin kasi nito is ano, ito, Al Jazeera, ayun nga, news agency kasi siya. Kumbaga sa, ano ba yun? Kumbaga sa ibang bansa, CNN, mga ganun. Parang ganun mga katawagan. Um, Something like that, ano? Yung mga ganong parang news agency kung tawagin internationally. Ngayon, dito sa Qatar base, Al Jazeera kung tawagin. Tapos sa Western, AJ Plus. Ano, pero ganun din yung idea niyan. Okay? So, yun. Magkaiba yung itsura ng symbol, pero same yung parang binabalita or same yung pinagkukunan ng balita kasi Qatar based daw eh. Okay? Something like that. Ano? Okay. So, anyway, moving on. Each society is conditioned by their language and culture. Tunay naman yun eh. Bawat society daw is conditioned by their language and culture. So, alangan naman halimbawa may kaklase kang Koreano. Parang wala, merong ganun dati eh. Oh, pero konti, bihira pala. Pero ngayon parang alam ko hindi namang ganun kadalas or parang wala. Ewan, sa panahon ngayon. Pero ang point ko ganito kasi, syempre, iba-iba tayo ng kultura sa ibang bansa. Halimbawa, may kaklase kang Koreano tapos may pinagbebenta siyang kung anong Korean product, ay hindi mo maintindihan kung ano yun. Syempre, hindi mo bibilhin kasi hindi mo maintindihan. Parang ganon, di ba? So, each society is conditioned by their language and culture. Kalimitan lang sinasabi ko, generally. So, therefore, each one has a lifestyle based on their customs, values, beliefs, or even more trivial things like entertainment preferences. Okay. So, okay na tayo dyan sa, ito naman, hybrid art form. A hybrid is defined as having mix. So, 'di ba, pagka sinabi nating hybrid, kumbaga nilalahok-lahokan. Nilalahok-lahokan. Kumbaga mini-mix-mix. Kumbaga sa in India ba 'yan? Mekos-mekos, ano? Something like that. Okay, mix eh, 'di ba? So, hinahalo pala 'yon. So, a hybrid is defined as having mixed origin or composition that adds variety of complexity to a system. In art forms, hybrid could mean the blurring of traditional distinct boundaries between artistic media such as painting, sculpture, film, performance, architecture, and dance. So, sa hybrid art form naman, literal lang naman siya na meaning. Yung bang parang pinagko-combine mo yung isang art form doon sa isa. Or kahit visual art na dalawa. Halimbawa, kumbaga monok yung ulo. Pero yung ang katawan ay zebra. Okay? Something like that. So, hybrid art form kung tawagin siya. Kumbaga literal na talagang minix mo yung isang mukha na kakaiba or what, ano? Pwedeng parehas na visual arts or yung iba pinagko-combine sa ibang art form. So mamaya natin bibigyan ng pansin kung paano paraan nako-combine yung ibang art form sa sinasabi nating hybrid art form. Okay? So sa usaping mix kasi. Okay. So dito na tayo. Actually, this is the second to the last
PowerPoint that we have. Lesson 2, under siya ng lesson 9, syempre, na discussion. So, hybrid art form. Basahin ko lang ha. According to Levinson, hybrid art forms are not purely structural. They are primarily historical. Hybrid forms are art forms arising from the actual combination of interpretation of earlier art forms. Each form must be understood in light of their components. Levinson identifies three important categories of hybrid art form which are classified according to their method of combining different artistic disciplines. So una, meron tayong tinatawag na juxtaposition. Pagka sa English literature, kapag sinabi natin juxtaposition, pagkakaalam ko dyan, para bang kinokontrast yung words and then nire-relate. Halimbawa, yung good and evil, so contrasting words siya sa isa't isa. Ngayon, iko-connecta siya kung saan mang bagay. Good and evil. So, juxtapose words pa ang tawag doon. Parang ganun, something like that sa English literature. Now, dito sa ating usaping art form, juxtaposition or addition. Simply joining two or more different products to present a larger, more complicated one. Each component maintains its original identity, involves arts that explicitly use accompaniment, and most multi or mixed media arts. Example, mime, accompanied by flute. So, yun ang example dito. Hindi ko lang kung gaano kaganda yung example na yan. Pero kung titignan ko, yung mime daw, di ba yung mime, sila yung parang nagpe-perform silently, Kumbaga more on, yun nga, parang acting lang, parang ganon, So, yan, yung mga mime. Ngayon daw, mime accompanied by flute. Okay, para bang idea is, performance art in connection to the music kasi flute eh. Okay, yung ba ibig sabihin yan? So, something like that, nilalapatan daw ng flute or sound. I think, ganun ang ibig sabihin dyan. So, inaadan, nung ganun. Symphony plus light show. So, paano ko ba ito ma-interpret? I think, pagka sinabing symphony, related siya sa usaping orchestra. In which, sa orchestra, yung bang maraming mga musical instrument na nagkakaroon ng harmony, nagkakaroon ng pagkakasabay-sabay na patugtugin, something like that. Ngayon, in that way, doon sa symphony, so nilalapatan daw ng light show. I don't know kung paano yun nangyayari sa symphony. Okay? Pero yun ang idea na sinasabi dito based sa example ng juxtaposition. Ano yun? May mga pailaw na kung ano nung iba-ibang ilaw habang tumutugtog sila ng kung ano mang musical piece na sabay-sabay. Ganun ba yon? I think so. Yun ang nakalagay dito sa Symphony plus Light Show. Alright. Now, okay, so number 2 na tayo. So, nakalagay dito, synthesis. Ito naman ay medyo gas-gas na yung word sa inyo. Siguro, pagka sinabing synthesis. So, parang, synthesis, para fusion ba siya, kung tawagin din sa definition, fusion, if I'm not mistaken, synthesis. Okay. Pero dito sa atin kasi sa definition nakalagay fusion. Pero parang may iba pa tayong naisip pagka sinabing synthesis. Okay. Para kasi ang naisip ko sa synthesis, yung parang lumalawig, synthesizing. Okay, kapag pinag-combine mo yung something, lumalawig siya. Parang ganun. Okay, yun ang naisip ko pagka synthesis. So, all components modify each other so that each one loses some of its original identity. Okay, all components modify each other so that each one loses some of its original identity. So, kumbaga, tawag din, kung illustrate natin, alam ba, kapag ang isang bagay nag-combine, so para bang malulus na yung kanyang identity since na-combine na siya doon sa isang entity. Parang ganun, di ba? So, okay, medyo poetical yata yung pagkakasabi natin. Pero, my point is, yun ang parang
sinasabi dito sa first line, ano? All components modify each other so that each one loses some of its original identity. Okay. Employs a certain amount of parity or symmetry of fusion. Example, Wagnerian opera, symphonic song drama. Okay, so sa paanong paraan yan? So, fusion kasi ang pinag-uusapan natin dito. Halimbawa, alam nyo kasi sa opera, more on melody siya. Ibig sabihin, yung bang paggamit ng boses, okay? Something like that. Ngayon, nakalagay dito, symphonic song drama. Ibig sabihin, combination ng parang orchestra or symphony sa opera. 'Di ba? Alam niyo naman, opera, no? Yung hindi operang inoperahan ng doktor, ha? Hindi, opera na yung kanta. Okay? 'Di ba? Sina Pavarotti, yan, mga ganon. Opera singer yan, mga ganon. So, pero kalimitan naman sa opera show is that, siya, yung parang nag-act, performance, theatrical performance siya, parang ganun eh. Okay? Nakanta tapos merong mga expressions, okay, sa body language na or what, kung ano man pinatutungkulan. Ngayon, the idea is, hindi lang basta opera, basta music, basta human voice, okay, kumakanta, or even sabay-sabay kumakanta, may mga ganon, synchronously, okay, sa opera, tapos nilalapatan lang ng, halimbawa, isang melody or sabihin natin song, okay, pero in this case, symphony, ibig sabihin, orchestra, gumagamit, let's say for example, ng mga drum, ng violin, ng piano, kumbaga lahok-lahok na, ganun pala yon kapag ka Wagnerian opera. Okay? Iko-combine mo sa ganon. Alright? Yon sa opera. Sa Wagnerian opera. So, yun lang yun siya, synthesis or fusion. So, ngayon, concrete poetry. Poem picture, partly poetry, partly graphics. So, para mabigyan kayo ng parang idea kung ano yung itsura ng concrete poetry. Alam ko naman may idea ng iba. So, concrete poem pala kung tawagin. Pero gano'n na rin yung concrete poetry. So, nakalagay dito, concrete poem makes active use of typography, color, spacing, and the arrangement of words and symbols to create visual art object. So, the use of graphic space along with the use of language combined to create the overall meaning of the poem. Actually, ang ganda nito na parang sabihin na nating forms of art na rin, yung bang pinag-combine mo yung poem doon sa visual arts. Halimbawa, are sapatos. Kita nyo naman, aring sapatos. Okay. So, kumbaga, yung poem ng sapatos, about sa sapatos, yun ang nare-representa nito. Kasi nga, itsurang sapatos, for sure, yung poem na nakalagay dyan, is about dun sa sapatos. So, kahit ito, puno, mga ganon, half moon, or crescent moon pala, hindi pala half moon. Crescent moon, yan, mga ganyan. So, umbrella, yan. So, kumbaga yung wordings na nakapaloob doon is about doon sa object na nire-represent doon. So, ganun pala yun kapag ka sinabi natin concrete, okay? Concrete poetry. Under siya ng synthesis, ha? So, tandaan nyo na yung example. So, transformation or alteration. One art is transformed is the direction of another. An unequal mixture of components so that the resulting hybrids maintain the identity of the dominant art form. Kinetic sculpture daw yung example na re. Sculpture with movement related to dance. So, ibig sabihin, yung parang statutory na artwork, let's say for example, yun nga yung tinutukoy dito na kinetic sculpture, supposedly nakatigil lang siya, pero since may parang siya pagkaka-design, mechanically, okay, na halimbawa kapag ka nahanginan, gagalaw siya, something like that. So, given na naman siya sa ating paliwanag dati. So, transformation pala yung under ng hybrid art form yun. Okay? So, ayun lang,
And then two overall effect that hybrid works of art achieve. Integrative, okay? In-integrate, parang pinagko-combine the image of richness and complexity. Parts cooperate towards common end. Yun nga, Wagnerian opera, pinag-combine yung symphony, yung orchestra na pagkakalakas, let's say for example, nung combination ng music, dun sa human voice, opera. Something like that. So, yun, integrative kung tawagin siya ang idea. So, this integrative, rampant lack of coordination, cognitive overload. Example daw example daw is Einstein on the beach. Hindi ko alam kung anong pinatutungkulan dito ng Einstein on the beach. Para kasing si Einstein kasi nasa beach. Oh, literal 'yan, 'di ba? May picture 'yan na gano'n. Tapos doon siya in-interview or what, siguro, eto, medyo naisip ko lang. Siguro Einstein on the beach, parang hindi mo makikita si Einstein na pupunta sa mga ganong lugar. Kasi, siya, more on sa kanila lang tahanan or bahay na magtatrabaho na talagang tutok lang sa ganon. Ay ngayon, nakita mo si Einstein na nasa beach, nagre-relax, parang medyo kakaibang dating nun. Yan, on the spot natin naisip yung paliwanag. So, this integrative, yung tawag pala doon, rampant lack of coordination, cognitive overload. Okay? Parang ganun yan eh. Visually speaking, okay, Einstein on the beach. Okay, so today's artists are free to make art with whatever material or technique they can imagine. Oo nga naman, tunay naman yon. Sa panahon ngayon, malaya na, kumbaga freestyle ba ang tawag doon? Meron dong mas accurate na katawagan, pero related siya sa parang freestyle eh. Okay? So, anyway, this freedom creates new opportunities to express ideas and concepts. It also opens up a number of challenges, choices, and decisions for artists. Tunay naman yan, sa panahon ngayon, kasalukuyan ngayon, medyo mas marami ng way kasi ng pag-express ng art, something like that, digital art, at kung ano pa man na, let's say, related sa artificial intelligence, something like that, So, mas napapadali na. So, ayun, ang dami. Ang dami natin pwedeng masabi din dyan sa mga ganyang usap. So, this freedom creates new opportunities to express ideas and concept. Wala lang, naisip ko lang, yung bang idea ng freedom sa kasulukuyang panahon. Real life situation lang. Iko-connect ako lang. Okay, gusto ko lang mag-connect ng mga words. Para bang idea, pagka lumilipas yung panahon, parang mas lumuluwag yung freedom? Something like that. Yung bang iba-iba na yung way, paraan ng parang ginagawa ng tao. Let's say, for example, sa arts, or kahit sa ibang bagay, na kung ano mang ginagawa. Parang mas nagkakaroon sila ng freedom or what, or different choices. Parang ganun, no? So, mas laganap na yon. So, anyway, baka pala tayo medyo magpakalalam sa ganong usap. Something philosophical. Anyway, moving on. It also opened up a number of challenges, choices, and decision for artists. Okay. Meron ding nakapalab sa bawat pagbabago is yung challenges. Okay? Kailangan, yun nga, magkaroon tayo ng parang mag-adapt dun sa different situation. Okay, kapag may mga na-encounter tayo na something new. Okay? Parang ganun, Anyway, next. Last na to, appropriation, Last na to. Appropriation is borrowing. So, paghihiram. It is the practice of creating a new work by taking a pre-existing image or material from another source like book and combines it with new ones, thus transforming the original. So, tinatransform o binabago yung original, pero yun ang pinagkunan. The thing is, nakalagay dito, pre-existing image or materials from another source like book and combines it with new ones. Kahit sa mga usaping literature, di ba? Let's say, for example, yung mga manunulat. Alam niyo yung ibang mga, syempre, marami palang manunulat. Alam ba, kahit sa mga nagrarap,
nagko-compose ng kumbaga rap song or music, ano? So kumbaga meron silang kinukuha ng reference. Okay, yung mga inspiration kung saan nila kumbaga dedicated yung kanta nila, something like that, ano? So yun. Ngayon, i-connecta ko lang sa inyo, no? Sa totoong buhay, laging ganun, ano? Halimbawa kayo, mga student, alam nyo, sa lahat ng pagkakataon, kailangan nyong i-acknowledge yung kung saang reference or kung ano yung mga pinagkunan ninyo, okay, na idea, kung ano man yan. So, ganun talaga. Yun ang aking parang pinupush ko rin sa inyo, mga student, syempre. Kahit sa anumang mga bagay, kailangan mo i-acknowledge kung saan mo pinagayahan or kung ano mang reference na kinuhanan mo, kung ano mang ginagawa mo or something like that, ano? Meron kasi ako personally, na mga yun nga, na-experience na mga ganun na ibang bagay. Let's say for example, ginagaya yung something na okay, so walang mga acknowledgement or something, So anyway, may mga ganung instances. Ngayon, ang point ko lang naman sa inyo mga students is that uh, hindi kayo masanay na ganon. Yung bang, laban may pinagkunan kayo kung anong mga idea or what, kahit ano man yan, so matuto kayong i-acknowledge kung saan nyo man yun nakuha. Okay, kahit saan man yan. Yun ang point ko. Anyway, moving on. Appropriation, Appropriation. So dito sa ating discussion, appropriation artists want the viewer to recognize the images they copy. Wait lang inom lang ako. Appropriation artists want the viewer to recognize the images they copy. They hope that the viewer will bring all of this original association with the image the artist's new context, be it a painting, a sculpture, a collage, a combined or entire installation. Ang pangunahin namang dahilan dito sa appropriation, yung para bang obvious na makita mo na, ito yung pinaggayahan niya. Ngayon, nilagyan lang ng something na kung ano. Okay? So, yun ang tinatawag nating appropriation. Huwag kayong malilito sa appropriation at transcreation, ha? Okay? Dito sa isa nating notes or nakapaloob doon sa ating module handouts, nakalagay is ganito. Appropriation artists deliberately copy images to take possession of them in their art. They are not stealing or plagiarizing. Binibigyan ko lang ng emphasis. Kasi ayaw natin ng ganon. Kahit sa anumang kaparaanan, ano man yung mga bagay, ayaw natin pina-plagiarize, ayaw natin ni-steal, halimbawa yung idea or kahit ano man, Nor are they passing off these images as their very own. Nakalagay dito, This artistic approach thus stir up controversy because some people view appropriation as an original or theft. This is why it's important to understand why artists appropriate the artwork of others. So, halimbawa, paano ba natin bigyan to ng illustration? Halimbawa si Michael B. So, si Michael B, kilala siya sa, let's say, panggagaya ng mga, let's say, mga sikat na rin. Bago sabihin yung intentional niyang ginagaya, hindi niya inaangkin na kanya. Okay, that's the thing. So, appropriation in a way na parang film, Hindi siya visual arts. Something like that, Okay. So, di ba, may mga ginagaya si Michael B na talagang, creative ang pagkakagawa niya. Something like that. Yung mga karakter na ginagaya niya, alam niyo na siguro yung pagsasabihin. Tsaka yung ibang mga tao, di ba, may mga point na gano'n na ginagaya nila hindi para angkinin, kundi para, I don't know, para mas i-appreciate. Okay? Something like that. Di ba, gano'n naman talaga. Kung i-relate ko sa itong buhay, minsan kaya ginagaya is siguro dahil para masabing mas ma-appreciate or something like that, or dahil lumahanga kaya ginagaya, something like that. Mga ganon sa ibang usap mga artist or mga celebrity or what, or sa bagay, hindi lang naman celebrity. Yung mga let's say scientific na lang, yung mga scientists, mga ganon or kung ano man. Okay. So, ginagaya, or what?
So anyway, moving on, dito na tayo sa appropriation. Actually, tapos na pala, hindi pala. Kailangan ko pa siyang palawikin, ano? Okay na tayo dyan. Hindi ko naman kailangan ng masyadong pahabain pa yung aking discussion about that, no? So, dito na lang, ano? Okay na to. Tapos yung another 1 hour nating discussion, next meeting na lang. Kumbaga, tinira ko yung isang lecture para sa art